No, guys. Naalala nyo ba siya? Siya yung na-interview ko na nag-viral sa matapos sinabing dinuraan yung holy water. At ayon sa mga the revealers na makaanib sa Iglesia ni Cristo, Katoliko daw. Ito. Kawawang-kawawa na ngayon si Tayin Medalla, no? Kumakain ng lupa. Pero mas kawawa ito sa INC. Nagkakalat ng chismis. Oh, ito sinagot na di Kabornok. Meron ngang isang babae nag-vlog eh. Di umano ay dumura sa holy water. Alam nyo ginawa? Nako, kawawa yung babaeng Katoliko. Pinag-aaglahi ng kapwa Katoliko. Sinarado pa yung simbahang Katoliko. Yan ba? Pinagbabantaan pa ang buhay. Nakalimutan siguro nila anong nangyayari kay Angel Manalo. Anong nangyari sa ina ni Eduardo Manalo? Anong nangyari sa ilang mga ministro? Etong mga kaanib sa ANC, mahilig talagang magkakalat ng chismis na Katoliko daw. Kaya sa pagkakataong ito mga kapatid, bago tayo papasok sa punto por punto, pakinggan natin si Kabornok dahil meron pa sila ikinakalat yung picture na sa kasal yun eh, Bro Dins. Kasama si Bro Jerelo, si Bro Dwayne, ako at yung iba. At isa umano dyan ay si Kabornok. And then, grupo daw ng mga biki. Talagang apektado na talaga itong mga kampo ni Manalo. Sige, tatalakayin natin ito. Kasi mamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Bago dyan mga kapatid, may nakita kong video dahil di ko na makontak kasi si Tayin, no? Di ko na makontak. Nakita ko na lang ito sa social media na kumain ng lupa. Kung maalala ninyo, nag-viral siya, mas lalong nag-viral siya noong dinuraan ang holy water. So, yan, nag-viral siya. Na-interview natin. Pero, nawala, di ko na makontak siya. No, di ko na makontak. At ito na, makita natin, kumain talaga ng lupa. Ang hirap talaga gumawa ng content, ano? Pero, ginawa siyang content ng taga-iglesia ni Manalo sa The Revealers. Katoliko daw umano ito. At sinagot naman ni Kabornok. Meron ngang isang babae nag-vlog eh. Di umano ay dumura sa holy water.
Alam nyo ginawa? Naku, kawawa yung babaeng Katoliko, pinag-aaglahi ng kapwa Katoliko, sinarado pa yung simbahang Katoliko. Yan ba? Pinagbabantaan pa ang buhay. Pinagbantaan ng buhay ng kapwa Katoliko. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ng notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode dito sa Factbusters PH. Babasahin muna natin yung Efeso 5:11. Ganito po ang ating mababasa. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Dito po sa ating nabasa, ito po yung mandate natin sa Factbusters PH. Ibubunyag natin ang mga mali at yung mga gawain ng kadiliman. Hindi na natin sasabihin kung anong ibig sabihin ng general kasi yung statement. Baka ibang kadiliman yung nasa isip ninyo. Ano? Okay. Sa ating episode ngayon, ating tatalakayin ang video sa pahayag ng ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Itong The Revealers. Ayan na naman sila, no? Sige. At dahil sa kanilang pagkabutata, kaya hinahanting na nila si Kaburnok. Sino na naman ba ang biktima nila na ipapalabas nilang si Kaburnok daw? Eto na naman, ayan, yung mukhang yan yung kanilang ipinapalabas na si Kaburnok daw. Katunayan, yung mukhang yan, yan ang kanilang pinapalabas na si Kaburnok at saka sisiraan nila. Eto, panoorin natin kasi nakakatawa itong kanilang pahayag. Eto, panoorin natin. Mukha po ni Factbuster po ata yan. Yan si Factbuster. Tingnan natin. Para talagang duda ako Pag pinalakihan mo, parang kalalabas lang ng kulungan. Saan na ba ikikritics ko? Wala ikikritics ko. Tingnan mo ano katunayan. Kaboses yan so maganda yung Chocolate Hills. Chocolate Hills ay hindi bundok. Chocolate Hills ay hindi bundok. Ayan si Factbuster. Burol yan. Yung hills sa Tagalog. May pagka-beki din samahan din ng mga beki Samahan din ng mga tabingi Ako naniniwala ako sa mga nagpa-picture nito, puro beki yan. Tingnan mo yung nakaputi. Tingnan mo yung ngitian Tingnan mo yung pangalawa. May bulaklak pa. Tingnan mo yung nasa gitna. Tingnan mo yung pang-apat. Tingnan mo. Samahan to ng Mula po sa ating napanood mga kapatid, ayon po sa kanila, siya daw si Kaburnok dahil kaboses niya ang nasa video na kanilang ipinakita. Ang masasabi ko lang ang pogi naman talaga ni Kaburnok kung totoo man siya si Kaburnok. Ngunit kung siya man si Kaburnok dahil kaboses niya si Kaburnok base sa video na kanilang ipinakita, naku, ang tindi namang sweeping conclusion yan, tanong, totoo ba ito, mga kababayan? Naalala ko tuloy yung Pinoy Big Brother, mga kapatid. Na nung nakaraan, napanood natin yung Pinoy Big Brother Collab Edition. At isa nga sa mga maiinit na topiko tungkol sa Pinoy Big Brother ay kung sino si Kuya. At ayon nga sa iba, si Kuya daw ay si Laurenti Jogi. At napakarami tayong nakikitang post na ganyan sa internet. Ayan, nakikita nyo sa screen mga kababayan. Ayan, talagang si Laurenti Jogi, yung sinasabing siya daw si Kuya ng Pinoy Big Brother. At ayan, kahit nga sa Google, pinapalabas talaga na si Laurenti Jogi daw itong si Kuya. Alam naman po natin, si Laurenti Jogi ay hindi po si Kuya. Kung may kahawig na boses, ibig bang sabihin, siya na kaagad ito? Ako naman, grabe naman yan. Katunayan, sabi nga ni Laurenti Jogi, hindi nga siya si Kuya ng Pinoy Big Brother. Ito, panoorin natin. So many questions from the outside world. Is Direk Lauren Jogi Big Brother? Is he Kuya? Everybody wants to find out.
ikaw pa talaga. Ever since they've associated me with being Big Brother, I cannot be, and they say my voice is the same as Kuya. Yes. But I cannot be in the house 24/7, so it cannot be me. It cannot be me, Rico. Okay, so it came straight from Direk Loren. He is not Big Brother. O, diba? So, ganun din po dito, mga kababayan. Yung kanilang sinasabing, siya daw si Cabornok dahil kaposes daw niya si Cabornok sa Factbusters PH. Naku naman, napakatinding palpak na naman na argumento yan, mga kababayan. Naku naman. Itong mga taga-The Revealers talaga, intrigero talaga. Talagang desperate moves na yan, ha? Grabe, ha? Kaya, busted! Yan! Naku, ha? Naku, napaka-desperado talaga. Yung ginawa nila, yung mukha ni Cabornok, yan daw si Cabornok, tapos ngayon kumakalat yan sa social media, naku naman, kawawa naman yung lalaki na kanilang pinapalabas na siya daw si Cabornok, naku naman. Talagang yan po ay bullying at its finest, mga kapatid. Binubully nila, tapos ina-ad hominem nila yung akala nilang si Cabornok yan, naku naman. Kawawa naman talaga, desperado talaga. Tapos, dinamay pa ng The Revealers ang mga wala namang kinalaman doon. Ako, naniniwala ako sa mga nagpa-picture nito, puro Becky yan. Tingnan mo yung nakaputi. Tingnan mo yung ngitian, ha? Tingnan mo yung pangalawa. May bulaklak pa. Tingnan mo yung nasa gitna. Tingnan mo yung pang-apat. Tingnan mo. Samahan to ng Nako naman, grabe talaga. Nakita nyo na ang kanilang mga ugali, mga kapatid. Puro marurumi ang lumalabas sa bibig, At talagang, ano po ba ang sabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga tao na marurumi ang lumalabas sa bibig? Ito, babasahin natin. Lucas 6:45, ganito po ang ating mababasa. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang, ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Ay, napakaliwanag. Yung masamang tao, yung lumalabas sa kanyang bibig, puno po ng kasamaan. Kaya nako, delikado po yung kanilang ginagawa. Akala ko ba, aral lang dapat. Ito pong tinutukoy nating mga miyembro ay itong The Revealers. So, yan, kami po yan. Talaga pong masisigla kaming karaniwang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Factbuster, tulad mo, at nagtataguyod ka ng aral katoliko, kami man, tinataguyod namin aral na Iglesia ni Cristo. Doon tayo sa aral-aral lang. Factbuster, doon tayo sa aral-aral lang. Factbuster, doon tayo sa aral-aral lang. Factbuster, bakit kayo nag-a-ad hominem kahit sinong tao na lang? Kagaya nitong sabi nung isang member ng The Revealers, panoorin ninyo, ha? Doon tayo sa aral-aral lang. Factbuster, doon tayo sa aral-aral lang. Factbuster, doon tayo sa aral-aral lang. Factbuster. A few moments later. Mukha po ni Factbuster po ata yan. Yan si Factbuster. Tingnan natin. Para talagang duda ako Pag pinalakihan mo, parang kalalabas lang ng kulungan. 2,000 years later. Tingnan mo yung nakaputi. Tingnan mo yung ngitian, ha? Tingnan mo yung pangalawa. May bulaklak pa. Tingnan mo yung nasa gitna. Tingnan mo yung pang-apat. Tingnan mo. Samahan to ng Doon tayo sa aral-aral lang. Factbuster? Bakit naninira kayo ng iba kung aral lang dapat? Aral? Naku naman, parang INC na naman yan. Nire-reveal naman nila yung kanilang pagiging inconsistent, mga kapatid. Double standard po yan. At nasa Biblia po, galit ang Diyos dyan, mga kababayan. Talagang impokrito ang gawaing yan. Naku naman. Bakit ganito na ang ginagawa nila, mga kapatid? Alam naman po natin, sa Roma 1:25, sinasamba nila yung sinasabi nilang nilikha. Kasi si Kristo tao para sa kanila, di nilikha siya ng Diyos, yan ang kanilang pinapalabas, sinasamba nila yon. Yung mga taong ganun, tumatalikod pala sa katotohanan
at pinalitan nila ang katotohanan ng kasinungalingan. At sabi po ng banal na kasulatan, ang mga taong ito, mahilig po sa chismis yan. Mapanirang puri. Tapos, wala silang pakundangan kung sino nalang ituturo nilang siya si Kaburnok. Mapagpataas pa. Akala mo naman, magagaling. Hindi naman totoo yun. Tapos, mayayabang pa. Tapos, mapagkathapa ng kasamaan. Ako naman, kawawa naman ito. Nasa Biblia, suwak na suwak sa kanila talaga. Pagkatapos, sila, talagang mapapahamak sa huling mga araw. Talagang yung kanilang ginagawa, sabi ng banal na kasulatan, yung karapat-dapat sa mga ito, paparusahan ng ikalawang kamatayan. Hindi daw maliligtas. Ayan, napakaliwanag ng nakasulat na yan. Ako naman. Ang ugali ba nila ay siyang ugali ng tunay na nagtatanggol sa pananampalataya? Hindi naman po. Ayon sa unang Pedro 3:15 hanggang 16, ang sabi dito, lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo. Pero ano daw, dapat gawin ito ng mahinahon at may paggalang. Wala naman silang paggalang dyan, kahit sino na lang, kanilang sinisiraan, nag-ad hominem na lang sila, Talagang mga palpak, kawawa naman. Mga kababayan. Ganito talaga, basta mga desperado na, yan ang ating masasabi. Ayon, pagkatapos, naalala nyo ba yung tinalakay natin noon na ginawa nila sa anak ni Candy Pangilinan? Actually, yan po, tinalakay natin noon yan, Nakikita nyo sa screen, yung ginawa nila sa anak ni Candy Pangilinan. Tignan nyo, ang todo deny na pahayag ng mga manalistang ito. Panoorin ninyo mga kapatid. Kung naalala ninyo mga kapatid, sila po ang may pakana sa pagkutya sa anak ni Candy Pangilinan, mga kababayan. Sagutin po natin, hindi po kami ang may gawa niyan. Kapwa Katoliko po ang gumawa niyan. Ibinibintang po sa TR yung ginawa ng nag-post na yan, di po kami. Pakbaster, inahamon kita. Okay? Yan bang issue na yan na hiningi na ng tawad kung sino man ang nasaktan dahil hindi gagawin niya ng mga kapatid namin sa INC? Ha? Alamin natin, Pakbaster, kung sino may gawa. Papayag ka ba? Kaya mo bang manindigan? Inahamon kita, Pakbaster. Ano sabi ni Candy Pangilinan dyan? Huwag na nating pansinin. Hindi makatutulong yan sa anak ko. Pagkatapos ikaw na Katoliko, na dapat tulungan mo at respetuhin si Sister Candy Pangilinan, ganyan ba ang kinontent mo? Bagay, hindi tayo magtataka. Meron ngang isang babae nag-vlog di umano ay dumura sa holy water. Alam nyo ginawa? Nako, kawawa yung babaeng Katoliko. Pinag-aaglahi ng kapwa Katoliko. Sinarado pa yung simbahang Katoliko. Yan ba? Pinagbabantaan pa ang buhay. Pinagbantaan ang buhay ng kapwa Katoliko. Kaya itong ginawa po ng Burnok ni Pakbaster na pamamaratang at pagbibintang para ang issue ay muling mabuksan, hindi nakatutulong yan kay Sister Candy Pangilinan. Kung ako sa'yo, Pakbaster, humingi ka ng tawad kay Sister Candy Pangilinan na kapwa Katoliko mo. Patay na yung issue Burnok, patay na. Ano ba layunin mo? Gusto mong manakit? Pero ano ang naging epekto ng ginawa mo? Hindi kami ang nasaktan. Sorry to say, naaawa ako sa iyo kung saan ka pupulutin, Burnok. At syempre, Ate Candy Pangilinan, kami po ay walang layuning ganyan. Pagsabihan mo rin po yung mga kapwa nyo Katoliko na binubuhay ang isyu na wala silang matibay na batayan. Grabe namang pagdidinay yan, ha? Bakit kayo nagdidinay? Sa post nga ninyo nakalagay, The Revealer sa unofficial platform. Logo nyo yan, Nako naman, palusot pa kayo. Bakit ibinabalik pa ang issue na ito? Aba, grabe naman. Yung ginagawa nyo pala, ibinabaon nyo lang pala yung issue na ito. Nako naman. Ang sagot ko po, para aware po ang mga Katoliko sa mga ugali ninyo na matitindi.
Kahit anak ni Candy Pangilinan, pinapatulan ninyo. Grabe talaga. Ang tindi nyo talaga. Nako naman. Talagang ating mandate yan sa Factbusters PH. Dapat nang ibunyag ang inyong mga ginagawang kapalpakan dyan, mga kababayan. Nako naman. At alam niyo po ba, mga kapatid, ito pa yung masaklap, ano? Talagang mafe-face spam ka sa kanilang ginagawa. Nagtangka pa silang magpakalat ng fake news. Naalala nyo ba yung babae na nagdura doon sa holy water sa isang simbahan? Nako, meron silang fake news dyan. Panoorin ninyo, mga kapatid. Meron ngang isang babae nag-vlog Di umano ay dumura sa holy water. Alam nyo ginawa? Nako, kawawa yung babaeng Katoliko. Pinag-aaglahi ng kapwa Katoliko. Sinarado pa yung simbahang Katoliko. Yan ba? Pinagbabantaan pa ang buhay. Pinagbantaan ng buhay ng kapwa Katoliko. Mula po sa ating napanood, mga kababayan, pinapalabas ng The Revealers na Katoliko daw ang babaeng nagdura sa holy water sa isang simbahang Katoliko. Grabe naman ang kanilang akusasyon. Tanong, totoo ba yan, mga kababayan? Nako naman. So, para masagot ang tanong na yan, siguro, sasagutin mismo yan nung babaeng nagdura doon sa holy water sa isang simbahan. Siya mismo yung magsabi. O panoorin natin. Sa pagkakataong ito, kasama natin si Christine Midalia. Dami ng mga nag-interview sa kanya, kaya balak niyang di makipag-interview. Ngunit sa ngalan sa simbahan, so humarap siya ngayon. No? Christine, kailan yun nangyari ang pagpasok niyo sa simbahan, yung nag-viral ang video na inaakusahang dinuraan mo? Ito Sunday. Last Sunday po. Oh. So, ang daming nagba sa'yo, no? At may mga natanggap ka na death? Totoo? Oo. Daghan ka ayo, Jude. Text? Tiniksan ka? Oh, delete through post and on messenger. Daghan. Anong sabi? Ba't yun ko? Nakitaan ko ni Jimenez. Pag makita kanila dito sa Jimenez, papatayin ka daw. So, ipablatter mo yan. Christine, ilang bisis ka nagsimba sa St. John Baptist? This year, nagsimba ka? Karon lang na year, dito lang nga time na nakasimba ko balik dito. Pero nangumunyon ka rin? Oo. Itong time ito, nanguan ko. Nangumpisal. Nangumpisal ka? Nangumunyon? Oo. Pero hindi ka binyagang Katoliko? Hindi ka pa nabinyagan bilang Katoliko? Pero kasimba ko. Oo. So, huwag ka munang mangumunyon, no? Dahil di ka pa Katoliko. So, nabinyagan siya ng? Asan ka nabinyagan, Christine? SDA. Sa SDA. So, ano ang gusto mong ipaabot? Lalo na sa mga nagbabas sa iyo, sa social media at mga nag-treat sa iyong buhay. Wala dyan na ako gihimo na yung kuan ka nang na may video po na ako original. Kung gusto nga kuan paminawon po din niyo akong side kay di-press ko. Wala po ko nagpasikat nga vlogger para lang may anak ko. Wala po ko nalipay nga naabot ko sa kuan sa National TV. Wala jud. Kaya ang akong vlog kanang it's more fun and wala jud ko na ko nga maka-hurt ko sa maski kinsa or maski sa simbahang Katoliko. Wala to. O, diba? Itong mga taga-The Revealers talagang nangbibintang, talagang chismoso, talagang palpak. Diba? Klarong-klaro po yan, mga kapatid. Hindi po siya Katoliko. Siya po'y miyembro ng Seventh-day Adventist. Klarong-klaro. Sa kanyang bibig nang galing yan, mga kababayan. Naku, kalokohan talaga. At baka sasabihin naman nila, gawa-gawa lang yung video, Ito, babasahin natin. Nagpalabas na po ng statement ang Seventh-day Adventist Church ng Western Mindanao Conference. Ito, babasahin natin sa inyo. Official statement from the Western Mindanao Conference of the Seventh-day Adventist Church.
Subject: Response to the recent incident involving Christine Medalla. Greetings. The Western Mindanao Conference, WMC, of the Seventh-day Adventist Church addresses the recent incident involving Christine Medalla, who was filmed disrespecting holy water at a Catholic church in Jimenez, Misamis Occidental, on August 3, 2025. This incident has understandably caused distress within our community, and we believe it is important to provide clarity and transparency regarding the church's position on this matter. It is important to note that Ms. Medalla was baptized into the Seventh-day Adventist Church as a child, after being adopted by an Adventist family. However, shortly after her baptism, she distanced herself from the church and has not participated in any Adventist worship services. The Adventist Church Management System, ACMS, records indicate that her whereabouts have been unknown for a significant period of time. Upon learning of the incident, the Public Affairs Department of the Western Mindanao Conference conducted a thorough investigation and confirmed that Ms. Medalla's name was indeed listed in the church membership records. After engaging in direct communication with her, it became clear that she no longer identifies with the Seventh-day Adventist faith. As a result, the church has made the decision to take the strongest form of discipline available, the formal removal of her name from our membership records. This action represents the most serious form of discipline or disfellowship in the Adventist Church, and it is not taken lightly. Disfellowshipping is a biblical process meant to encourage reflection and reconciliation, with the hope that the individual may return to faith. We want to make it clear that the Seventh-day Adventist Church does not condone actions that are disrespectful or disorderly, but we continue to extend our love to all sinners, including Ms. Medalla. Our goal is not punishment but to encourage reflection and, ultimately, restoration. We pray for her and all those who are on their own faith journeys, trusting that God's grace and love are always available. The Western Mindanao Conference remains committed to promoting peace, reconciliation, and Christian love within our community. We encourage everyone to engage in respectful dialogue and to embody the values of kindness, understanding, and mutual respect, even in challenging situations. In Christ, Pastor Abel B. Vergara, Public Affairs and Religious Liberty Director, Western Mindanao Conference, Seventh-day Adventist Church. So maliwanag po yan, napakahabang letter po yan, at sila mismo ang nagsabi na itong babaeng ito ay hindi po Katoliko, miyembro po nila noon yan, pero dahil sa insidenteng ito, sinasabi nilang ititiwalag daw nila ang kanilang member. O diba? So, ibig sabihin, itong taga The Revealers talaga, mga grabe ang tindi, desperado na, chismoso pa, gawa-gawa pa ng fake news. Ano bang masasabi natin? Busted yan! Nako kalokohan talaga yan. Sa ito po ang mga ebidensya na talagang ang The Revealers ay piko na po at nasasakta na sa mga katotohanan na dala ni Kaburnok. Biruin nyo, hinahunting si Kaburnok, inaatake yung mga mukha na ewan ko ba saan nila napulot yan. Nako, kawawa talaga. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. Okay, yun. Mapansin ninyo, pikon na pikon talaga ang The Revealers, ano? Pero pagdasal natin si Tyne, nakita ko, di ko rin siya makontak, pero nakita ko kasi na, nako, grabe, kawawa talaga. Ang hirap talaga magawa ng content. Kumain ng lupa. So? Ang sandali. Eto ang... meron ngang isang babae nag-vlog palpak sila. Katoliko daw yan. Kaya di na tayo magtaka, mga kapatid, kung bakit pikon na pikon yung the Revealers daw sila. No? Una, kung maalala ninyo, nung ginamit ko ang kanilang pasugo na may quotation sa aklat ni Robert na isang, natataranta ang grupo ng The Deceiver. Bakit natataranta sila? Palagi nilang ginagamit kasi
si San Ignacio, Bishop of Antioch. Pero, sa kanilang paggamit, iniiwasan talaga nila mga kapatid na banggitin sino ba si San Ignacio. Basta, sabi nila, the word Catholic was first used by St. Ignatius. Abay, tingnan sa pasugo nila, may quotation sila sa aklat. Si San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol. Kaya natataranta, pakinggan ninyo. O, sino ang di magwala niyan? Kaya nga, kung mapansin ninyo, pati si Sinita, grabe talaga, no? Ang banat nila, ito. Ipakita naman ninyo na sa Diyos kayo naglilingkot. Ito, mga ngaral din ng ANC. Ang paring Sigitgano ay sa demonyo. Bakit ko sinabing magdaraya ka? Ang dami mong kasinungalingang ginagawa sa mga Katoliko. Puro panlulukong pagdaraya ka. Noon pa, ayan, payat ka pa. Noon, para kang may TV niya noon. Sa dami mong kasinungalingan, kaya tumaba ka. Kaya paano ako makakapos? Imagine, ang argumento dito sa INC na si Sinita, sa daming kasinungalingan daw tumaba ako. Siya matagal ng mataba. Ibig ba sabihin na bubuhay siya sa kasinungalingan? Kaya, grabe na talaga ang banat nila. Palagay ko, ito si Wendell Calibong, wala nang pag-asa ito. Pero hindi ko naman hinahatulan to. Kasi, halatang halata, kitang-kita yung kanyang pagdaraya. Sino ngayon ang mandaraya? Nung nalantad, talagang galit siya, nalantad na yung Bible na gamit nila ni Sinita ay, di ba, may nakatapak. Tinapalan. Ngayon, balikan natin ang issue kaugnay ni San Ignacio. Palagi nila lang ginagamit, mga kapatid, St. Ignacio, Bishop of Antioch, the first who invented the name Catholic. At nabasa natin sa kanilang pasugo, ito, kaya pina-research nila pasugo. Kung kaninong alagad si San Ignacio, alagad siya ni San Juan Apostol kasama si Santo Policarpio. Saan yan mabasa? Ito, research naman pag may time. Kasama na Sige pala. nga. Sige nga, ano yung bala niya, Kuya Robin? Ano yung bala niya? Biblia ba? Sige nga. Eto mga kapatid. Pasugo, Pebrero 1977, 7.7 naman. Pasugo, February 1977. Mga researcher natin, pasugo daw, February 1997. Screenshot lang natin. Sagutin natin ito. The author of What Think Ye of Christ made a sweeping conclusion. Ano daw? Pero 1977, 7.7 naman. Pasugo, February 1977. Mga researcher natin, pasugo daw, February 1997. Nako, sinong palpak ngayon? Di ba? Sabi ko pasugo 1977. Inulit naman niya 1977. Pero sabi niya, mga researcher, anong pinahanap niya? Pasugo 1997. Daw, February 1997. February 1997. Sinong palpak ngayon? Ha? Mga researcher natin, pasugo daw, February 1997. Screenshot lang natin. Sagutin natin ito. 1997, pinahanap. Ang ginamit ko, 1977. The author of What Think Ye of Christ made a sweeping conclusion.
that those who deny the alleged deity of Christ are heretics. After New Testament times, many heretics arose who denied the doctrine of the deity of Christ. These false teachers were denounced by believers like Ignatius, 110, Anno Domini, and Polycarp, who were followers of the Apostle John. Yon. Yan, napansin po ninyo kung ano yung Balik mo doon, kuya. So, napansin ba ninyo ano yung pasugo? Paano nila tinututulan ito? Ang pasugo na ito. Ha? Tinututulan nila, paano? Gumamit sila ng ChatGPT. Ito, para tutulan. Doon sa ChatGPT sila nagpatulong. Di po ba sabi ni Wendell Talibong, may karapatan daw na magbago ng pangalan? Oh, sinabi daw. May sinabi ba ako na may karapatang magbago ng pangalan? Sa kanila yan, doktrina. Gumawa ng pangalan na pantukoy sa iglesia, itong si Ignatius. Sabi po ni ChatGPT, ito pong tanong ko. Ito, si ChatGPT. Dahil para sa kanila, ChatGPT, credible umano. Galing talaga ni ChatGPT. Galing ni ChatGPT. Tingnan natin ang galing ni ChatGPT, ha? Iglesia ata ito. Iglesia ata ito ni Manalo si ChatGPT. Bakit? Do Ignatius have the right to change the name of the church? Yan ang tanong niya ni ChatGPT. Meron ba umanong karapatan si San Ignacio na baguhin ang pangalan ng simbahan? Of course, wala siyang karapatan. Ang ginawa ni San Ignacio, ang Iglesia ni Cristo na tunay ay tinatawag sa una-unahang pagkakataon na Iglesia Katolika. Hindi sinabing pinalitan ng pangalan. Mali! Pati pa si ChatGPT pinapilipit. Yes or no? Sagot ni ChatGPT, no. Ignatius does not have the right to change the name of the church. Walang karapatan dati sa ChatGPT. Yun, nagpatulong sila gamit ang quotation sa kanila pasugo doon kay ChatGPT. Bakit? Dahil credible umano. Ito. May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng pagsagot nila dyan sa punto por punto eh. Teka muna, ano yun? So credible si ChatGPT. Dahil credible si ChatGPT, ibalik natin ang kredibilidad ni na pinandidigan nila, kredibilidad ni ChatGPT. Bakit? Sige nga, tanungin si ChatGPT, sino ang founder ng Iglesia ni Cristo 1914? Ito ang sagot. Who is the founder of the Iglesia ni Cristo in 1914? The founder of the Iglesia ni Cristo INC in 1914 is Felix Y. Manalo. He is considered the first executive minister of the church and is regarded by members as the last messenger of God. Manalo established the INC with a belief that he was called to restore Christianity to its true. Yan. Ang sinabi nilang very credible daw umano si ChatGPT. Ngayon, sinabi ni Parba, anong sabi niya? Si San Ignacio daw ang nagtatag sa Katoliko. Pakinggan niyo si Parba. Si Cristo, si Ignacio. At tinawag na Iglesia ni Cristo, si Cristo Katuko, Iglesia Katolika, si Ignacio. Imagine, ministro ito ni Manalo. Pagkatapos, anong turo niya? Si Ignacio daw ang nagtatag. Yun kaya ang aral talaga ng mga
ministro batay sa nakasulat sa kanilang Pasugo magazine pala. Okay. Tingnan natin kung ang simbahang Katoliko ba, dahil sabi ni Parba, tatag ni San Ignacio, itinatag ba ang simbahang Katoliko? Doon tayo sa kanilang Pasugo magazine. Ito, Pasugo, Marso, Abril 1987, sa pahina 4 ni Philjon Fuentes. The Catholic Church, therefore, I strongly assert this, exists not because it was founded. So malinaw mga kapatid, na ayon sa Pasugo magazine, napasubo sila dito. Ayon sa Pasugo magazine, ang simbahang Katoliko ay umiiral, hindi dahil ito ay itinatag. Ngayon, dahil anong sabi nila kaugnay sa ChatGPT? Credible daw. Credible. Oh. May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng pagsagot nila dyan. Oh, credible source is ChatGPT. Kaya, tanungin natin si ChatGPT. Bumalik sa kanila ang argumento. Dahil sabi nila, si San Ignacio ang founder ng simbahang Katoliko. At nakasulat sa kanilang Pasugo, may kotisyon na si San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol. Tanong, ano ang masasabi ni ChatGPT na pinaniwalaan nilang credible? Ha? Kaninong disipulo si San Ignacio? Ito mga kapatid. ChatGPT, credible ka daw ayon sa mga kaanib ni Manalo. Saint Ignatius of Antioch was a disciple of the Apostle Saint John the Evangelist. He is considered one of the earliest authoritative figures in the church known as the Apostolic Father. Ayon sa kanila at sa mga ministro, si San Ignacio daw, founder ng simbahang Katoliko. Di po ba sabi nila, si ChatGPT, credible yan. Sige, si ChatGPT tanungin natin. ChatGPT, credible ka daw. Sabi ng mga manalista. Ang tanong, si San Ignacio ba ang founder ng simbahang Katoliko? Ito. No, Saint Ignatius of Antioch was not the founder of the Catholic Church. Jesus Christ is considered the founder. Nako! Balik sa kanila mga kapatid. Kaya, ano ang palusot nila? Anong palusot nila? Dahil nabuking sila sa quotation nila sa Pasugo magazine, abay, hindi daw umano si San Ignacio ang dapat pag-usapan dito. Usapan dito, Kuya Robin, pangalan ng iglesyang tayo ni Cristo. Hindi ang ipinag-uusapan dito si Ignacio o si Polycarp. Hindi yun ang pinag-uusapan. Biglang kumambyo. Di pwedeng pag-usapan na si San Ignacio. Pangalan lang. Di po ba sila mismo, galing sa kanila mismo? Ano ang sabi nila? Eto, pakinggan ninyo. Kaya Talibong, huwag mo kaming dayain. Mag-upload ka ng isang consistent na mga pagpapahayag para depensahan ang inventong ginawa ni Ignacio sa iglesia ninyo. Di ba? Sila mismo ang nagsabi, dapat umano, tatalakayin ko, yung si San Ignacio nag-imbento ng pangalan. Kaya tinalakay natin, ikumpara ni Felix Manalo. Si Felix Manalo, pumasok lang
sa loob ng kanyang silid, 3 araw, 3 gabi, hindi kumain, hindi natulog, pagkatapos, naging anghel na at nagtatag. Kumpara kay San Ignacio na nabasa natin sa kanilang Pasugo Magazine. Kung sino si San Ignacio, kaya natataranta na talaga. Kung kaninong alagad si San Ignacio, alagad siya ni San Juan Apostol kasama si Santo Policarpio. Saan yan mabasa? Ito, research naman pag may time. Kasama na Sige pala. nga. Sige nga, ano yung bala niya, Kuya Robin? Ano yung bala niya? Biblia ba? Sige nga. Eto mga kapatid. Pasugo, Pebrero 1977, 7.7 naman. Pasugo, February 1977. Mga researcher natin, Pasugo daw, February 1997. Kaya talibong, February huwag mo kaming 1997. dayain. Mag-upload ka ng isang Huwag mo kaming dayain. Paano? Dadayain kayo. Nadaya na nga kayo sa pag-anib sa naturang grupong tatag lamang ng tao. Ano pa palusot nila dito? Ang palusot nila dito, mga kapatid, may tanong sila sa akin. Ito. Siguro, Kuya Midan, mag-iwan tayo ng isang tanong dito kay Wendell Talibong. Wendell Talibong, sa ipinahayag mo na pasugo na ipinapakita namin sa iyo dito sa screen. Halimbawa, ito, yan ay galing sa iyo. No? Yan ay galing sa iyo na ipinost mo noong September 16, 8:47 p.m. Ang itatanong namin sa iyo, ito bang si Robert J.W. Robert ay isang miyembro sa Iglesia ni Cristo noong July 27, 1914 na may kinikilalang sugong kapatid na Felix Manalo? Pakisagot lang po. Dapat kasi masagot niya yan, Kuya Midan, kasi ang kanyang pagpaparatang inaamin daw sa pasugo natin na tila baga yan po ay... Okay. Yun ang tanong. Mas mabuti na sila na lang ang magsagot. Sino ba si Robert na may akda sa aklat na sinepi nila? Si Robert, si J.W. Robert ay gumawa ng isang aklat na Commentary of General Epistles of James. Inilathala noong 1963. Ang mga booklet niya ay commentary, book of treatment ng Bagong Tipan. Maaari itong sermon, maaari itong teaching. Yan. Si J.W. Robert ay isang Church of Christ, Iglesia ni Cristo Restoration Movement sa Texas, USA. So, kapangalan nila, English version lang. Kapangalan nila, English version. Sila mismo ang nagsagot. Pero, napakahina kasi ng argumento. Walang kalitoy-litoy. Bakit? Dahil sinipik ko yung quotation din sa Pasugo. Ang konklusyon nila, dapat ang lahat na nakasulat sa Pasugo ay paniniwalaan ko. Sabi nila. Yun ang kanilang konklusyon. Ito. Ayan Kasi tinanggap niya yung bahagi sa umpisa tungkol doon sa si Ignacio tsaka Polycarp ay mga followers ni Apostol Juan. Sa makatwid, kung itong bahagi na ito na ipinapakita natin ay tinanggap niya, malamang dapat niyang tanggapin ang lahat ng nakasulat dito, Kuya Midan. So, ang lalim, dahil sinipi ko yung bahagi sa Pasugo, dapat lahat na nakasulat sa Pasugo ay tinanggap ko. Balik natin sa kanila. Di po ba kayo mismo ang
palaging gumamit ng aklat Katoliko? Di ba? Palagi kayong gumagamit ng aklat Katoliko. Ito, pakinggan natin mga kapatid, yung paggamit nila sa aklat Katoliko. Ang aklat po ng Father Smith Instruct Jackson ni Reverend John Francis Knoll at pinagtulungan ni Reverend Lester Pallion sa 1953, page 35 to 36. Ang Iglesia ni Kristo ngayon sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan. Nang ito ay maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay nananagot na umanib upang maligtas. Yaong mga taong sa kapabayaan ay hindi nakilala ang iglesia o nakilala man ito ay tumangging umanib dito ay hindi maliligtas. Napapansin po natin, Kuya Robin, na yung aklat na yan ay sinulat ng 2 reverendong pare. Mukhang aminado yung pare, na yung kanilang... Aminado? Kanilang mukhang aminado daw ang pare. O na mga kapatid, etong argumentong walang kalitoy-litoy, kaya galit na galit talaga sila. Maramdaman ninyo, no? Dahil palagi lang butata. Ibalik natin sa kanila. Kung ang argumento nila dahil kinukot ko yung si San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol, dapat ang kabuuan umano na pasugo, tanggapin ko. Di ba? Ginamit ninyo itong Father Smith Instructs Jackson na the Church of Christ must be a nature and service its servant through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to embrace it, knowing it, cannot be saved. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. Tatanggapin ba ninyo yan? Na ang Church of Christ na binanggit yan, hindi kayo, kundi ang Iglesia Katolika. Kaya, ipagdasal na lang natin mga kapatid, ramdam na ramdam talaga ang kanilang galit. Pagdasal natin na sana mabuksan ang kanilang isipan at di magbulag-bulagan. Ang dami nang nabiktima sa maling akala.